kaibigan ko sa mga puluan ay ganap ng 20 minuto makalipas ang ika-11 ng gabi po. Gabi po ngayon ng Huwebes sa ulo ng nanay mo'y balakubak. Joke lang. Papa Jack, ano po ang sabi sa akin ganyan? Ano po ang number title daw nung nung prinay ko sa The Letter? No More Rhyme by David Gibson. Cute na, ang lungkot-lungkot ng kantang yan. Sabi nung kanta, what happens now when there's no more rhyme? Diba? Ganyan ang relasyon mga kaibigan. Dapat in sync kayong dalawa ng jowa mo. No? Kailangan may rhyme. Kasi when you become out of tune, diba, sa bawat isa, it's when you get the rhythm from somebody else, diba? Cheating comes in. Who bad trip? Hello po sa mga lalaki na wrong sense sa jowa nila. Huli! Ang magandang part dyan, itong mga babaeng to, naniniwala pa di mga... Nakita niyo na ba yung pinost ko? Pinost ko na po mga kaibigan yung video po ng dalawang doggy namin na anong ginagawa nila, pinapagalitan ko kasi ayaw nila kumain na maayos. Gusto ko kain pa, nakaw talaga, or kamlay man. Ang sarap kung saan kami ang sarap ulitin kung saan kami naging close dati. Mga kaibigan, you can call my number over 8326171 or 1-800-10-100-5683. It's 8326171 or 1-800-10-100-5683. My Twitter account, Facebook, Tumblr, Instagram, whatever it is mga kaibigan on social accounts. I've got at Papa Jack on TLC 907. It's at Papa Jack on TLC 907. Good evening, I'm from New York. Pabati naman kay Ron at Jason. Uy, New York, New York. Hello po. Papa Jack, sabi dito. Ano sabi? Pabati naman sa lahat ng panggabi sa Oak Wave Philippines Corporation, si RJ De Castro ng Cebu, Wasong, South Korea. Uy, talaga, may nakasabi. Hello po. Annyeonghaseyo. Hindi kayang pakikinig po. Tuning in from Davao. Ang tindi nyo makatindi naman. Hi to Sarah. Uy. Ay na, unang caller natin. Look at the brighter side, sabi dito. Good one, mga kaibigan. Tawagan niyo ako over 8326171 1-800-10-100-5683. Magandang evening po sa mga taong tonight ay kapiling natin hanggang matapos ang ating programa. Hello sa inyong lahat. Bati-bati lang inyong lola bago matapos. Si Papa John ng LG nakasubaybay. Pabati naman, nakikinig kami sa Guitar One LG. Yehey. Uy, ano ba talaga ang pangalan ng shop mo, Paps? Guitar One LG? Maligayang pakikinig po sa iyo, Papa John, and the teams, all the team members that you've got right now around you. Maligayang pakikinig. Salamat sa pag-aalaga sa mga gitara ko. Thank you very much. Good afternoon. Good afternoon. Si Carol pala ito from Marikina. Yan. Maligayang pakikinig, Sir Carol. At si Ate Julie nakasubaybay. Happy 5th birthday to Kian Raquel. Happy listening to Raquel family and Abadines family of Abelas Compound, Mandaluyong City. Maligayang pakikinig po. Babati lang ka bago tumuloy mga kaibigan. Ito na. Dear Papa Jack, invited kayong mag-asawa sa December 5, 2014 kasi birthday ng apo kong si Venice Mariel. Anong ko itong sulat na 7 years old na po siya at doon gaganapin sa Makati Hotel. Wow! Hayop Makati Hotel! Kasi Papa Jack, gustong gusto ko makita at marinig ang boses mo ng apo ko. Uy talaga. Try ko mami I'll do my best. But anyway, advance happy birthday sa iyo, Venice Mariel from Mami Lita Tugbo of Montalban, Rizal. Ang sipag dumalaw niyan Salamat Mami Lita for bringing sampalok tonight. My wife is so grateful. Sampalok ba yan, mahal? Pinakain mo na, wawa. Nauna ka na naman, sa akin binigay yan, ha? Sa'yo? Okay, sige na, ako na yung meron dito.
Pabati naman si Justin Palma na crush ko from Selena Yap. Nay, talaga lang yung paanaw sa radyo. Landi. Papa Jack, hi from April Ann, Arnilene Alain. Ang gwapo niyo po parang si Coco Martin, di ba? Bolero. Kaya naman kay Coco Martin. Hi kay Madonna, Sonia, ano to? Hindi mabasa. From Annie, ayan. Pogi. Okay, babatiin ko na. Pogi ka mo, ha? Roscoe Molina at sa mga kasamahan niya sa Sony sa Kota, Japan. Pabati po kay Lizelle May San Luis at Josa Vicencio, sabi ni Bricks. At hi sa mga taga-Taguig City University students, especially sa mga graduating and section na BSBM, A41 evening class mga kaibigan, and B41 evening class. Maligayang pakikinig po. At Papa Jack on TLC 907 mga kaibigan, that's the na-post ko na. Nakita nyo na ba? Sa videos mga kaibigan, pinapagalitan ko yung mga dogs. Hello po. At hello po sa mga bisita ko tonight. Tandaan nyo yung mga rules sa booth ngayon. Bawal makibasa sa binabasa ng DJ. May nakatingin. May nakikibasa. Ba't ganun kayo? Hirap na hirap kayo magtumingin, no? Ano ba yun? Ugaling, human nature ba yan yung kung saan may nakalagay na walang babaan, dami nagbababa? Kung saan may nakalagay na walang iihi, doon may umiihi? Ha? Kung saan may nakalagay na walang magtatapon ng basura dito, doon mo makikita yung tambak ng basura. Ano ba yan? I'm so like... Yun lang. May caller na tayo, si May ng Pasay. Siya ay 25 years old. Hello? Hello po. Ang lungkot naman ito. Ang sabi namin dito. Hello po. Nalulungkot ko. Nalulungkot ka, ate. Ay, pumunta ka sa tindahan, mabili ka ng Swift Carnotes Backpack. Hindi masebo at buwang laman. 10 piso lang. Kaya atak. Ang galing ko, no? Wala kang nagawa, nasa igwehan kita. Swift Carnotes Backpack. Hindi masebo at buwang laman. 10 piso lang. Takbo na sa pinakamalapit na tindahan. Si Michael V po ay hindi pwedeng pumitas ng pera sa punong kahoy. Pera pagbari na lang ang pera. Aba, sweet. May kuliglig! Hide! Ano yung ingay? Nasa may ano po kasi ako. Saan? Malapit sa highway. Malapit sa... Lumayo ka dyan! Nandito po yung tindahan ko eh. Layuan mo, huwag ka makipagkaibigan sa highway. Ano yun? Malapit po kasi sa may highway yung tindahan ko. Kaya... May tindahan ka? Opo. Ano mga paninda mo? Opo, sari-sari store po. May mga pagkakataon may bubiling pogi tapos nagsabi ka, gusto mo ako na lang. Alam din mo, Papa. So, sa kabuuan na usapan natin, ganyan tayo, may mga motor na dadaan. Sabi mo si Barangay Chairman, sabi mo, muna, harangan mo na yung daan. Hoy! Po. Sige nga. May 25 from Pasay. Apo. At ikaw ay sari-sari store owner, no? Apo. At naniniwala ka ba that the more entries, the more chances of Diba pag ganyan, di ba pag may tindahan, maraming mga promo sa inyo, no? Okay. Sa Pure Gold, sa Swissing, sa Ultra Mega, di ba, no? Sa SNR, di ba? Tama, mali? Tama po. Tingnan nyo. Sabi na nga. At anyway, May. Po. Napatawag ka para po sana humingi ng payo. Wala. Binibenta ko rin lahat dito. Sige na nga. Hingi kang payo? Opo. Bakit? Kasi po, kapag nakaka-nervyos pala ditong tumawag. Anong favorite color mo? Ako po? Hindi, nanay mo. Pakita mo. Ba't ganyan tayo? Ano ba yan? Lahat po ng light colors. Lahat ng light colors? Light. Bigyan ka ng isa, te. Blue. Blue. Light blue. Blue pero light blue. Nga. Light blue. Po. May dumadaan, ano? Opo. Highway po eh. Alam ko. At
Ate, wala bang parang para kahit matakpan mo yung telepono? Oo, dito. Papasok na po ako sa pinakaloob yan. Pwede naman pala, walang yato. Uy, ako talaga naman, no? Yes. Talaga. Okay na po. Saan ka ba na sa Pasay? Huwag na po. Ano ba yan? Sabihin mo na. Pupunta ka, bibili ako ng candy. Basta po malapit sa highway. Bibili ako ng candy. Ano? Ano na? Sa highway, malapit. Malapit sa highway. Opo. Sa highway. Sige na, magkwento ka na. Ayun. Papa Jack kasi po, bali single mom kasi ako. Tapos, yung father ng baby ko, hindi ay, nako po. Ay, nako talaga. Ang hirap magkwento. Mahirap talaga makinig na pag nahihirapan niyo magkwento. Bali almost 6 years kaming mag-boyfriend since high school. Tapos, nung pumunta ako dito sa Manila, sumunod siya sa akin dito. Tapos, almost 1 year na yung baby ko, tsaka ako lang nalaman na niloloko pala niya ako. Ulit nga from the top. Bali, 5 years po kaming mag-boyfriend na dalawa. Tapos kung kailan po nagsama kami sa isang bubong, tsaka lumabas yung ugali niya. Yung negative. So, teka lang ha. So, 5 years kayo naging magjowa, tapos kasama ba sa 5 taon na yon yung 1 year na pagkasama ninyo? Bali, 3 years po kami nagsama. 3 years, kasi 3 taon na po yung baby ko. So, 2 years muna kayo magjowa? Hindi, bali, 5 years po kami mag-boyfriend na dalawa. After 5 years, nagsama kayo ng 3 years? Opo. Pero dun sa first 3 years na yon, yung unang taon, lumabas yung kulay niya? Opo. Rainbow colored pala siya. Opo. Teka lang, po. Ba't kayo nagsama? Dahil nabuntis ka? Opo, dahil nabuntis po ako. Nagsama kami dalawa. May motor! Nasa highway kasi Papa Jack eh. Alam ko ba pumasok ka sa loob? Pumasok po ako. Naririnig pa rin po yung impact niya. May impact? Pwede bang kasi yung outpack? Impact to. Tuloy. Ayun po, tapos nung unang bali, pinagbubuntis ko pa lang yung baby ko. Nahuli ko siya na may ka-text na sa cellphone niya, may nagte-text sa kanya, hi. Tapos pag umaga, dalan mo ko ng ganito. Tinanong ko sa kanya kung sino yon. Sabi ko sa kanya, sino to? Sabi ayun, bakla yan dun sa amin, kaibigan ko lang, sabi niya. Tapos hanggang sa almost 1 year na yung baby ko, doon ko lang po nalaman na yung bakla pala na yung babae. Nagpa-opera na pala. Dating bakla, tapos naging babae na. Tapos po, ang ginawa ko po nun, kasi dapat makikipaghiwalay na po ako sa kanya nung time na yon. Yung mama ko po, kasi kasama namin sa bahay yung mama ko. Bali siya yung nag-aalaga ng baby ko. Tapos kaming dalawang mag-asawa, nag-work. Okay. Nung time na nagkakagulo na kaming dalawa, napasukan ko yung mama ko sa loob ng kwarto namin. Umiiyak siya. Tapos sabi po niya sa baby ko, kawawa naman yung apo ko, sabi. Kanina aso ang panira ng moment, no ngayon naman jeep. Hello, Malagwen at saka Saraw. Ate, po. Pwede bang takpan mo ng magtalakbo ka ng kumot? Tapos sabi mo, Papa Jack, hindi kasi maingay yung jeep, ate, maingay pa sa'yo. Mas malakas pa po sa boses ko? Hindi. Sa mo? Sa aura mo. Oo nga, ate, wala bang pwede bang takpan mo ng kamay yung phone at yung bibig mo, gano'n, para maamoy mo, hininga mo, gano'n. Ma-assess mo kung kamusta naman, kung Halloween ba ang Papa Jack. Pinapatawa ka lang, nagagalit ka na naman. Gusto mo maniwala ako sa'yo na ganyan talaga ugali mo? Tuloy mo na, game.
Tapos, ayun po, dapat nga po makikipag-iwalay ako sa kanya na Ano yung dahilan ng nanay mo? Bakit umiiyak siya na gano'n, di ba? Kasi nga po, nalaman niya na nalaman po niya na yung magwa 1 year na yung baby ko, doon niya nalaman na, yun nga, nagaganon nga siya. Nung time na yun, nag-decide na talaga ako makikipaghiwalay. Tapos, nakita ko siya doon sa loob na umiiyak siya, sabi niya. Kawawa naman yung apo ko, gano'n siya. Nung sabi niya, hindi niya naramdaman nandun ka? Hindi po. Wow, parang pelikula lang. Ganyan pag pelikula, yung mga kunyari, yung mga tipong, yung eksena dapat hindi malaman pero maririnig kasi tanga-tanga hindi narinig yung lumapit na, di ba? Ganun, di ba? Hindi po kasi kararating ko lang galing trabaho. Yung mga tipong, yung mga pagkakataon na na, tanda mo, lihim natin dalawa ito. Hindi at malaman ni Doña Agida, ganun. Nawala. May lihim tayong binabalak tungkol sa asyenda. Marinig naman. Teka lang, naubo ko. Opo, narinig ko. Tapos marinig nung chuchong katulong ganun. Susumbong na. Tapos nung nauwi ka sa kwarto, narinig mo nanay mo umiiyak. Opo, tapos nung dalawa na lang po kami natulog na yung baby ko, pinausap niya ako. Sabi niya sa akin, May, sabi, kung maayos pa, kung maano pa, ayusin niyo muna, sabi niya. So, ang ginawa ko po, kasi po ako bali, since birth, wala po akong tatay. May tatay ka at hindi mo na nakita. Opo, namatay na. Kasi kung wala kang tatay, paano ka nagawa? Walang Sinasabi ko lang yung totoo naman. Ito naman, ka kasi? Kaya parang doon ka rin na sige. Hindi mo na nagisnan yung tatay, kumbaga. Opo. Okay. Sabi ko, baka magbago pa, baka pa. So, ang ginawa ko po, kahit paano, pinatawad ko siya. Ko po, inaayos ko. Umamin ba siya na may ginagawa siyang kalokohan? Hindi po. Hindi paano mo napatawad kung hindi inamin yung kasalanan? Hindi, nung una, hindi pa siya umaamin, pero hinuli-huli ko hanggang sa umamin na siya na ngayon nga, umamin na siya na meron nga. Tapos, nung yun na nga po, pinatawad ko siya na sabi ko baka magbago pa. Nung 3 years na po yung baby ko, pareho na po kami nagtatrabaho pareho. Pareho na po kami nagtatrabaho na busy na po ako sa trabaho ko, siya din. Halos hindi na kami nagkakakitaan na dalawa. Ha? Opo, kasi po... importante magkakitaan kayo. Hindi, po hindi na kami halos nagkaan. Kasi po sa work ko, sa mall po kasi ako nagtatrabaho dati. Pag once na umalis ako ng alas 12, darating ako, alas 12 ng tanghali, darating ako mga gabi na, 10, 11, mga ganun. Tapos siya rin ganun din. Pagdating ko, tulog na. Ganun po yung setup namin na dalawa. Hindi kami nag-away kasi hindi nga po kami nagkakakitaan halos. Nung po, one time na trinangkaso po ako, nagpaalam po ako sa trabaho ko. May sakit ako. Nag-stay ako ng 3 days sa bahay namin. Magti 3 years na po yung baby ko noon. Tapos po nung pag-uwi ko nung nasa bahay ako na pareho po kasi kaming may plan na dalawa sa Globe. Dumating po yung bill namin na pareho sa Globe. Nagulat po ako sa bill niya. Umabot ng 3,000. Ang bill lang po namin nasa 400 lang. 450 lang po yun. Nagtaka ako ba't naging 3,000 yung bill niya for 1 month. Tinatawagan pag may katelebabad, di ba? Nung chinek ko po yung dun sa mga number na niya, San po yung tinatawagan niya, Globe po siya. Hindi man lang bilhin SIM card? Kaya nga po. Kain. Tuloy. Kung kailan po, tapos sino kaya itong tinatawagan niya? Itong tinawagan ko po yung kapatid niya, kasi po yung kapatid po niya, mahilig sa San yun. Sabi ko, baka yun yung tinatawagan niya. Tinawagan ko po yun. Sabi ng kapatid niya, Ate May, hindi ako, sabi niya. Tapos, nung pag-uwi niya, kinonfront ko siya, sabi ko, sino tong na to? Sino tong number na to? Sa isang buwan, halos
2 times mo lang ako tinawagan. Ito araw-araw, 3 beses sa isang araw. Sabi niya, ay hindi, pinaglalaroan lang namin yan dyan sa trabaho namin, sabi niya. Tapos iniwan niya po yung cellphone niya yung sa bahay. Ano ang trabaho ng asawa mo ng time na yun? Ano rin po, sa mall din po siya nagtatrabaho. Sa mall? Okay. Magkaibang malls kayo? Opo, magkaiba po. Alright. Tapos po nung ano na po, sabi niya pinaglalaroan lang daw niya yun, na pinagtitripan lang daw nila na magkakaibigan. Tapos iniwan niya po yung cellphone niya. Kasi po may mga time, di ba, yung kung anong oras niya tinatawagan yung babaeng yun. So ang ginawa ko, bali second na babae na po to. Ang ginawa ko po nung time, yung una ate, napatawad mo siya. Opo, pinatawad. Ate hindi naman siya humingi ng tawad. Ano ang na-confirm mo dun sa unang babaeng napag-awayan ninyo? Ano po? Ano ang na-confirm mo? Kasi parang hindi naman niya inamin. Anong meron dun sa una? Ano po, may sila, mutual understanding daw sila, ganun. Sino may sabi niyan? Siya po. Okay. So, umamin siya na may ganung... Right. Okay, sige. Tapos, nung sa pangalawang babae na, yun sabi nga niya, pinagtitripan lang daw nila. Iniwan niya po yung cellphone niya, tinawagan po ka ng umagahan yung babae nung ganung oras. Hindi niya, siguro na sabihan niya na sa trabaho niya, hindi niya po sinasagot. Tapos hanggang sa nag-text ko yung babae na, uy, pasensya ka na kasi nakita kasi ng asawa ko yung bill ko sa Globe, sabi ko sa kanya. Nakita niya yung number mo kaya nagtataka siya kung sino ka. Ako nagpanggap ka ikaw? Opo. At may pasori ka pa? Opo. So, iba talaga kayo. Iba kayo. Nagagawa nyo kaming i-imitate. Tapos sabi nung babae, ayan yung sinasabi mong ipagpapalit mo yung family, yung anak mo, tas yung asawa mo sa akin, yung pinagmamayabang mo. Lakasan mo. Sabi niya po na, ayan yung pinagmamayabang mo na kaya mong ipagpalit yung pamilya mo sa akin, sabi niya. Ganon yung sabi niya. Tapos biglang, nasa LRT po ako nun. Nag-ano po yung dugo ko. Tinawag. Na-high blood po ako. Sino bang matutuwa niyan, di ba? Lokarit lang matutuwa niyan. Ginawa ko, tinawagan ko. Sorry po, pero nagmura talaga ako sa LRT. Ay, Diyos ko. Hindi napawaw yung mga pasahero. Wow! Nagulat po sila kasi biglang nung nagtatext, bigla ako din. Sinagot po niya. Kasi di ba nag-text ako, sinagot niya. Talaga ako. Nung time po na yun, parang, nung ano ko na po na meron siyang iba, nag-decide po ako magtrabaho abroad. Okay. Ayun po sana yung papunta na sana ako doon sa may fill up na po sana ako ng punta po sana ako sa agency ko. Okay. Ang ginawa ko, pupunta ako sa trabaho niya. Instead na doon sa agency, pupunta ako doon sa trabaho. Okay ate, sige. Let's not dwell with the details kung nauwi naman sa hiwalayan pala yan. Naghiwalay kayo, di ba? Hindi po. Hindi? Bali, ang nangyari po, ayun nga po, nung pagpunta ko dun sa kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, mag-usap kami dalawa. Pero ang decision ko po talaga nun, maghihiwalay kami. Maghihiwalay na, ayoko na po. Ayoko na talaga. Pero, nung pag-uwi ko po ng bahay namin, kasi pinag-half day ko siya nun, sabi ko, mag-half day ka, mag-usap tayong dalawa. Siguro po yung baby ko, naramdaman niya na ganun yung mangyayari sa aming dalawa. Nung pag-uwi po namin, wala pong sakit yung baby ko, hindi ko alam, bigla na lang. Pag-uwi po namin, yun na, ikakausapin ko na siya. Nilalaro-laro ko pa yung baby ko dun sa may sala. Bigla po siyang kinumbulsyon. Mas biglang tumaas yung niya. Tinakbo po namin kaagad sa San Juan. San Juan de Dios? Opo. Tapos nung tinakbo namin doon, yung focus ko na sana makikipaghiwalay na. Nag-iba na. Siyempre, normal yun ate, di ba? Opo. Tapos, yung babae pa talagang lumalaban pa talaga kasi pinuntahan ko po siya doon. Habang kinukumbulsyon yung anak mo? Hindi po, nung time na nandun na sa ospital yung baby ko. Tinetext niyo po ako. Ayun po, nawala sa focus yung ko na makipag-iwalay sa kanya. Hindi, pahina ka ng pahina. Baka puntahan kita. Loko, Pasay ka lang. Malapit ka lang. Alam ko po.
Tapos, hindi po kasi alam ng parents niya na ganun yung ginagawa niya. Hindi po kasi ako nagsusumbong. Bali, ang may alam lang yung mama ko lang. Yung mama ko lang. Mama ko po dati botong-boto sa kanya. As in to the highest level yung boto sa kanya. Nung nalaman yung ugali niya, nawala po. Tapos yung mama niya, akala nila, okay na siya. Bait-bait niya, sobrang anghel yung ano sa kanya. Nung nasa San Juan po, sinabi ko lahat, pati yung una. Sabi ng mama niya, ikaw, ang ginawa po niya nun, nakiusap po siya sa akin na sabi niya, kahit na may, ano na lang, para sa akin na lang, ayusin ninyo. Ayoko rin naman pong mawalan ng tatay yung baby ko. Kailan nangyari itong lahat ng to, ate? September last year. September last year. Okay, kamusta na kayong dalawa ngayon? You said kanina you were a single mom. Yes. Okay. Bali, ano po, since no September na nangyari yung convulsion ng baby ko, pinagbigyan ko po yung nanay niya. Bali, nagsama kami sa isang bahay. Pero parang hindi mag-asawa. Ano, parang magpinsan lang? Si Papa Jack talaga. Hindi, kung hindi. Paano, insan, ganun tan. Joke lang. O, tuloy mo na. Bali po magkasama kami sa bahay, pero hindi na katulad nung dati. Walang kumbaga civil na lang kayo. Opo. Po. Tapos pag minsan, hindi ko rin naman po siya nakakakitaan na ano yung parang nag-i-effort siya na, yung parang Ate, when you say na ano na civil na lang kayo, na hindi na kayo para mag-asawa, at knowing na mayroon siyang ginawang kalokohan, Opo. Did you during that time still at least gumawa pa ng mga efforts para i-check yung cellphone niya? Hindi na? Hindi na po. Hindi na. So bahala na kung may ginagawa siya. Opo. Pero nag-effort ba siya, ate, para mawin? Hindi po. Hindi rin. Siguro po nag-i-effort pero parang kulang kasi para sa akin, hindi ako yung gumawa ng kalokohan eh. Oy, lalong hindi ako tulog ako noon. Hindi po ako yung gumawa ng kalokohan. Wala akong makitang yung parang ibalik niya yung dati man lang na ano, wala. So, instead na maglapit kami, naglayo yung ano namin. One time po, ang setup po kasi namin, nung December po, bali dahil sa nangyari, nag-resign ako sa trabaho ko. Nag-resign po ako, kaya nagtayo na po ako ng sari-sari store. Okay ba kumitan sa sari store? Okay lang po. Okay lang. Tapos, kapag tayo nga sa tabi mo, kompetensya. Si Papa Jack. Nibiro ka lang ito naman. Okay. Tapos sa bahay po, ang setup namin, pag may sa kwarto po kasi namin, may Cleopatra ako doon. Meron akong... Sosyal! May Cleopatra! Si Papa Jack. Hindi may Cleopatra po doon sa kwarto. Bali. Paliwanag mo sa mga nakaantabi, ano yung Cleopatra? Ano? Upuan po yun na Cleopatra na pwede higaan. Yan yung upuan na parang ano siya, binukang U. Opo, yun. Cleopatra chair, di ba? Yan yung ano, kung nakita nyo na yung statwa ni Cleopatra, mga kaibigan sa Egypt, yun yung hiniga niya na parang nakaangat yung ulo niya. Ganun kaya tinawag na Cleopatra. Wala, invento ko lang yun, hindi ako sure doon. Tama. Tuloy mo natin. Ayun po, pag uwi po ako ng bahay, parang minsan nga po, syempre po magkasama pa rin kami sa isang bahay. Pag minsan natutulog ako, may umahawak sa may umahawak sa akin, may nagugulat na lang po ako, tumatayo po ako bigla. Alam mo yung parang ano, hinahawakan ka saan, te? Saan? Na maglalambing? Papa Jack naman, sa kamay or sa braso, yung hahawakan. At ba? Tinatanong ko lang, di ba? Tanong ko siya, feeling mo lagi ka kinaasa. Malay ko ba hinawakan niya sa'yo yung hindi ko tuloy yung part na yan. Di ba, malay ko ba kung intestine, di ba? Kahit ako to. Paano? At ibig sabihin na he was trying to reach out, pero ikaw ayaw mo. Para pong nandidiri ako. Tumatayo ka. Tumatayo po yung mga balahibo ko. Kasi naman sa kanya tumatayo din. Kaya, ay. Tapos? Tuloy mo na. Ayun po. Parang nawala na po yung ano ko sa kanya. Hanggang sa ganun na po yung setup namin na hindi ko na talaga kayang
ay hindi ko na talaga siya kayang pakisamahan. Kinausap ko na siya na magtrabaho ka, umuwi ka na lang ng probinsya. Ayun po, nasa probinsya siya ngayon, hindi siya nagtatrabaho. Okay, so hindi malinaw kung ano setup ninyo. Opo. Kailan pa siya nandun? Nung ano lang po, nandun po ngayon, October, first week ng October. Kailan lang pala? Opo. Okay, question natin. Obviously, you needed this space. Tama, mali? Opo. Whatever it is, di ba, you needed that part. But that part, ate. But, ang tanong ko dito, are you having this space only because you are trying to recover from what he did? Or eto na talaga at ganito ka na komportable? Parang, ngayon po parang mas okay po ako na wala siya. Kasi ganun po yung feel ko nung kahit na nandito pa siya eh. Parang wala po siya sa ano ko. Wala na. Question, are you now ready to go on in life na hindi siya kasama? Decided ka na sa ganitong setup. Okay, kasi parang ate, di ba, kung natiis mo siya nang malapit sa'yo, di ba, kasi very significant, di ba, yung distance na nagkaroon kayo during the time na magkalapit kayo at nasa isang kwarto kayo, ano pa kaya ngayon na magkalayo kayo, di ba? You're gonna grow, di ba, a lot further from each other now that you are, di ba, in separate places. So, kaso nga lang po, katulad kanina, tumawag po siya. Kinausap niya po yung baby ko. Sabi po ng baby ko. And you considered, di ba, you have considered, and you told us that you're a single mom. Opo. But you are still together. Hindi lang ka nag-uusap, but... Sabi po ng baby ko, Papa, balik ka na. Ilan taon ang baby mo? Po? Ilan taon ang baby mo? 3 po. 3, okay. What's your question? Papa, tsaka ano gagawin ko? That is the question natin na hindi ako makakasagot. That is going to, di ba, that can only be answered by you. Yung gagawin madali kung alam mo ka anong gusto mo. Question is, ano gusto mo? Ayun nga po. Hindi ko na po siya mahal. Speak louder, ate. Please. Hindi ko na po siya mahal. Ate! Hindi ko na po siya mahal. O di, ate, makapag-iwalay ka na ng lubusan. Kasi ang totoo niyan, di ba, matagal na kang hiwalay, di ba? Nung time na nahuli mo yon, hiwalay ang dapat kaya pinagbigay niya yung magulang niya, tama? Opo. Ate, try not to live your life or your lives, ate, kayong dalawa, di ba, with the standards of other people. Hiniling nila, siguro naman wala na magulang, di ba, lahat may apo yung mga magulang nyo sa inyo, di ba, na magwi-wish na maghiwalay na kayo, di ba? Maybe they love looking at you that you're together. Pero kung ang tanong dito, ate, dapat ba nagbalikan pa kayo? If we have a very clear statement coming from you na hindi mo na siya mahal, there's no point of being together. Mga kaibigan, I'm really sorry. I'm not an advocate of... Letre. Narinig ko yun, sabi letre. I'm not an advocate, ate, of a broken family, ate. But I am a believer that when you're no longer happy sa isang relasyon, you have to set yourself free. Well, hindi mo na siya mahal, di ba? Ha? Naawa po. Mas maawa ka sa anak mo, ate, kung magkasama ka na nagpaplastikan kayo. Alam ko po kasi kung gaano kahirap yung walang tatay sa tabi mo. Ate, that's, sorry I know that's part of your personality. Paano po kayo? It's part of your biggest considerations. Kausap kita. Sorry po. If you cannot focus with me, ate, I don't want to talk to you. Focus with me. Can you focus, ate? I don't want to go on, promise. Apo. Blado ako kasi cute ako, loko. Kasi nga, ang kahulugan ng cute ugly but interesting. May! Po.
yung consideration mo kasi na, Papa Jack, alam ko kasi yung pakiramdam ng walang tatay, ate. Sorry that's a very valid concern, ate, but that should not be the only basis, ate, di ba? Or base, or the only reason kung bakit gusto mo, ate, nabuuin yung family mo. Marami na ako narinig na ganyan, di ba? Hindi kayo mag-iwalay, mi-maintain namin to kasi galing ako sa broken family, lumaki akong walang tatay sa bayo, lumaki akong hindi kasama ang nanay ko, ate, at hindi ko hayaan na mangyari sa mga anak ko. Kalokohan yan, sorry. Kalokohan yan. Because inevitably, when you want to live your life, ate, only ang pagpapahalaga mo ay kailangan ko itong itaguyod kasi yung paglaki ko hindi ko kasama tatay ko and ayoko maranasan ng bata, ate. Hindi naman kasi mag-evaporate yung anak mo pag hindi kayo magkasama ng tatay niya, ate. Mananatili siyang tao. Diba? But you are going to spend years and years of your life, you and this guy, na hindi masaya pero magkasama. It's not fun, mga kaibigan, to be alone when you are with someone. Diba? You wander away, diba? Your thoughts wander away from your partner kahit magkatabi kayo. Diba? Kung ang pakiramdam mo sa kanya, wala ng compassion, diring-diri ka na, 1 year ka niya niloloko at hindi, diba? Kada pipikita mata mo, nai-imagine mo nagtatalik sila. I'm sure dumarating sa puntong iyon, tama? Opo. At yun ang hindi mo mapatawad sa sarili mo, tama mali? Hindi mo kaya lunukin yun, tama mali? Opo. Oh. If you can never get past that part, ate, you can never forgive your husband. Hirap talagang patawarin kung yung part na yun at hindi mo matanggap na nagawa kasi wala na siyang magagawa, ano? At this point in time, wala na siyang pwedeng gawin para mawala yung nagawa niya. Andyan na yan. Maybe the only way for you to forgive him pag naging magkaibigan kayo. Kasi pag partners kayo, may inhibition di ba? Meron kang pinanghahawakan, merong sakit kasi may connection kayo na dapat committed sa bawat isa. Pero pag naging magkaibigan kayo, magiging malaya kang patawarin siya at magiging madali yan. Kung ang consideration mo lang ay dahil ayoko pong iparamdam sa anak ko dahil lumaki akong walang tatay, hindi ko kasi nakasama tatay ko eh. So gusto mong tumanda ka at mag-spend na maraming taon ng hindi masaya at titiisin mo na lang kasi nga may pinanghawakang prinsipyo pero wala sa lugar? May naliligaw ba sa'yo ngayon? Meron po. There you go. Nalami po. Wow, mga 78? Hindi naman. 75. Ganun lang po. Mga ilan? Tatlo. May isa ba doon ang tinetext back mo, ate? Kaibigan. Ayun, opo, kasi kaibigan. Give me a yes or no. Huwag ka magpaliwanag. Yes. Nagiging defensive. Opo. See, nagiging defensive ka. You are such, di ba, a giveaway tonight. Lakas ng loob mo kasi alam mo sasalo sa'yo. Hindi po. You're lying. That's a lie. That's a complete lie. May isa ba sa tatlong iyon, ate, ang napupusuan mo? I'm asking this question sa ate kasi connected dito eh. Yung... Just give me a yes. May isa ba doon ang napupusuan mo? Wala po. Wala? Wala po. Gusto maniwala ako na may alam ka naliligo sa tatlong lalaki at wala kang gusto pero nire-replyan mo. Kasi pag ano yun, ate, flirt ang tawag doon. Sandali. Papa Jack, wait lang po. Wait lang. Bala ka! Sandali lang po. Bala ka! Sandali lang po. Ouch. Kaya pagantay mo ang Pilipinas. Pabili nga po, 2 stork. Kasi umalis po yung tagabantay ko eh. Na nagpunta? Punta po sa kabila. Bakit? Alam niya po kasing busy ako. Ayun po. Ayun. Tagabantay mo, pahamak. Gusto makapag-usap tayo ng matino. Ano itsura niyan? Saglit lang. Wagin mo yan. Sabi ko, magbantay ko eh. Sabi ko, magbantay ka. Kulit mo naman, tatampaling kita ng bata. Pwede na? Okay na po. Okay.
Yun po, meron pong, parang, also, ka-impokritahan po kung sabihin kung kung wala po akong may naaanuhan sa kanila. Pero yung parang katulad nung magiging asawa ko, wala po. Siguro po yung naghahanap din ako ng Kausap? Opo. Na pwede kong pagsabihan ng ko. Diyan naman nag-uumpisa yan natin. Yun, alam ko po. Diyan nag-uumpisa yan. Nag-uumpisa yan sa, sa maliliit na, na affection na bibigay sa'yo, di ba? Someone who can play as a superhero ka. Di ba? Someone who can catch you when you feel like, di ba, you wanna fall. Someone who can assure you that the world is okay. The sun will still shine tomorrow, ate. When you feel like it's the end of everything. At kung merong isang lalaki, ate, na ganyan sa'yo. Kasi yun talaga ang pakiramdam ko ngayon, ate. That's why, the way you are telling me your story, ate, to a degree na parang one-sided siya. No? Although alam ko naman na naniniwala naman ako, ate, na nasaktan ka talaga. Kaya lang you've been with this guy, ganda, May. Po. Ito kasi yung basa ko dito, kaya naniniwala ako na you are eyeing for someone, no? You've been with this guy for 8 years, tama? Opo. At gusto kong maniwala na pag ganyang kalalim at kahaba ang relasyon, malalim ang ang pagmamahalan sa bawat isa. And it does not take this one mistake. I know it's a very stupid mistake. Katarantaduan, gago yung hinayupak na yan, niloko ka niya. But it does not, di ba, take this one mistake, ate, to throw away everything na parang wala na siyang nagawa maganda sa'yo. Because it's exactly what you're doing right now. You are trying to brush off everything, ate, tungkol sa kanya. I'm sure hindi lang masamang ugali ang meron siya, may mabuti dyan. But the mere fact natin na ganyan ka magkwento, it's actually indicative na merong ibang nagpapasaya sa'yo because there's a point of comparison. Baho, Hello? Abang kaya ang hininga ko. Di akin yung naamoy ko pala. Nandiyan na yung motor na binili sa motor trade, 2, 3, 4, motor. Pag motor ang kailangan dito ka, diretso tayong pagpipilian, mag-aampa ang presyo. Diretso pa. Diretso pa. Diretso pa sa dulo kasi doon nga yung toda. Ang addict lang ay. Alam mo, ate, you're doing the normal things or the normal thing for someone who's been hurt so much and so badly. At hindi kita kukutsayin sa bagay na yun. Magpakatotoo ka lang. Opo. You have to remember, ate, sa isang kwento, pag ikaw na yung tama, huwag mo hayaan maging mali ka. And by doing what you're doing right now, magiging mali ka. Kung napupusuhan ka, ate, magsabi ka na maayos sa kanya. Hindi po. Yung napupusuan talaga, wala po. Stop. Huwag ka na mamlastic. Hindi nga po. Tama natin. Huwag mo na paliwalag yung partner. Lalaki ako, te. Alright. Hindi ako puno ng balete. Alam ko kung ano nangyayari. Di ba? You tell us the things that's hurting you. Ganda, Ganda, May, May. Kaya tanong kita, meron ba doon nire-replyan mo? Kasi ito talaga yung usapan, di ba? Pag when you are in... Aray. Di ba kanina pumasok ka na sa loob? Opo. Pumasok ka na ulit? Nandito pa din ako sa loob. Pumasok ka sa loob ng freezer. Ganito talaga yung nangyayari, Pag, di ba, when you are in so much pain, At meron kang katext. Wala. Ay, sorry po. Wala. May? Po. Isa pa na may kausapin kang iba maliban sa babagsakan kita. Sorry po, hindi na po. That part you have to provide me. Di ba? I give you my time, now give me your time. Opo. Alright? I don't care, di ba? Ano man yung meron dyan, ate. But we are talking here. You wanna do something else, call my number, my show, next time. Opo. O di ba ang taray ko? Alam ko po. Joke lang yun siya. Baka magsarintindahan mo. Ganito, ate, Naabala kasi pag-usap natin, baka walang puntahan sa yung panahon natin, te. Opo. And I don't like wasting time. It's something you can never get back pag na-waste mo. Ganito, May. Oh. Ganito kasi nangyayari,
Nabubuisit na ako, ingay. Uy, lumayo na po kaya ako. Nandito na ako sa pinakaloob ng tindahan ko. I can't even finish a statement here. Kayo na naman eh. Ha? Kayo. Na ako. Raranta ako na. Layo. O yan. O yan po. Lalo kang umingay, tsura mo. Lumayo kaya ako. Yan. Yan po. Ay, lumayo ka ate. Lumayo ka sa katahimikan. Saan ka lumapit sa ingay? Tabi dito ni Norms, De La Rosa. Tabi ni Norms dito. Papa Jack, bakit ba pinipilit mo? Eh kung wala naman talaga at malay natin gusto lang niya ng kausap. I don't believe that. I'll tell you one thing, ganito when you are in so much pain and you're a girl, and this is very uniform sa inyong mga bae, this happens, and you know it's happening to you. Okay lalaki, di ba? What will happen? You tell me your heartache, you tell me the pains you're going through, you are vulnerable, and what do we do as guys? We make you feel that we are in rescue, di ba? In the mood of rescuing you. We tell you that it's okay, everything will be fine, and then slowly ate, we gain your trust. And then you have compassion sa amin. And then, di ba, from there, it progress. Tama, mali? Ngayon, ate, wala pa yan. Maybe kasi alam mo committed ka. Maybe alam mo, ate, na pag ginawa mo yan, magiging mali ka, aware ka, matalino kang tao. Di ba? But the mere fact, ate, na nagre-reply ka, o di hindi na po ako mag-reply. Diba? No. Hindi yun ang point, ate. Hindi naman sa wag ka mag-reply. But the mere fact na nag-reply ka, you are opening yourself to another person. Opo. Diba? Walang masama sa ginagawa mo, ate. Gawin mo lang sa tamang paraan. Ganun naman tayo eh. Ang pag-ibig ay trial and error. You tried with this guy for 8 years. 8 taon mong tinry, it didn't work out. You have to try again. If you think trying again with another guy, ate, or looking at somebody else as a potential partner would make your life more meaningful, go ahead. Diba? Ang problema lang dito, ate, you are, di ba, you at saka yung tatay ng anak mo, may pinapatunayan sa mga magulang ninyo na parang sila ba nagsasama? Hindi naman. I know you're trying to please them. Pero kung yun ang dahilan mo kung bakit mo ginagawa ito, o kaya ang dahilan mo ay dahil lumaki ka ng walang tatay, ate, you're doing it wrong. You're wasting your life. Gaano katagal yung eksena, ate, na nasa isang bahay kayo na magkahiwalay kayo ng higaan? Since September po. September, October, tama? So, hindi po. September last year. September last year, nasa isang kwarto kayo, hindi kayo magkatabi? Magkasama po kami sa isang kwarto, pero iwalay ka ng higaan? Opo. Isa, iwalay. Magkatabi po kami baby ko. Okay. Let me ask you intimate details. Opo. Did you ever have sex in that more than a year, roughly a year? Nasa isang kwarto kayo? Wala po. Never? Not a single time? Wala po. If I talk to your husband, is he going to tell me the same thing? Opo. So, yun na lang mga kayo. Sorry sex will never be the basis of why you have to be with someone. Pero diba, disconnected lang sa bagay na yun. Your partner can never make you aroused anymore. So what's the point of being with someone? You have grown so much apart, diba, from each other, ate. Pero anong ginagawa nyo? You want to prove to a lot of people na hindi okay kami, magkasama kami dito. Diba? We live our lives together separately. It's just so stupid. Opo, yun po din yung alam ng ano ko. You never kissed, ate? You never had those moments na nagyakap kayo? Hindi ka ba nag-birthday at niyakap ka niya? Hindi ba siya nag-birthday at humalik ka sa kanya kasi nga birthday niya? It never happened in 1 year? Bali, since noong September po, iba na yung namin setup namin sa bahay. It never happened, ate? Nung nag-birthday ka, hindi siya yumakap sa'yo para magsabi? Hindi kayo... Hinati lang niya ako sa tinext niya lang ako. See? Malinaw na dapat ko ang sagot nito, ate. Makipag-iwalay ka na maayos. If you are telling me, ate, and you're convincing yourself so much na parang Papa Jack, naiyak ako sa anak ko kasi sabi ng anak ko parang Papa or Daddy, uwi ka na dito. Ano lang po yun. Ano ba ang mas masakit pag bata ka, di ba?
Yung makita mo yung magulang mo nagpa-plastikan. Yung alam mo na hiwalay sila pero magkaibigan sila. Ang ingay Wala na po kaya. Ang ingay kanina Wala na po ngayon. Papa Jack, nasa highway kasi ako. Naipaliwanag mo na kahapon pa. Kaya maingay. Kahit na ano pong cover ko, talagang maririnig. Question natin. Po. Kailan ka nagkaroon ng textmate? Nung magmula po ng hindi naman textmate po yun. Huwag mo nang pangatawan na natin. Come on. Let's be mature individuals here. Magmula po ng kailan ba yun? Kailan ba yung nag-text sa akin? Nung May po. May? Opo, nung birthday ko. You see, look at the timeline. Diba? May. Kailan siya umalis ate? September. June, July, August, September ate. Diba? 12 months. Pero hindi naman po text. It doesn't matter. But you know it's cheating. Opo, alam po yun. Alam mo yan. If you consider yourselves, kayong dalawa na mag-asawa pa rin, kasi yan ang gusto yung project sa ibang tao, the mere fact that you are texting with somebody else, it makes you a cheater. Alam ko po yun. Kasi alam mo kung anong motibo ng lalaki na nag-text sa'yo. Opo. Eh di cheater ka rin pala. So ano ngayon ang kaplastikan na ito ate na sinasabi mo anong kaplastikan ito ngayon na sinasabi mo sa amin dito na Papa Jack kasi gusto ko talaga na na kompleto kami ate kung may ka-text ka palang iba. Hindi naman. It doesn't matter what's the context of what you guys are texting about. It's still another guy. Hindi naman. At kapag ang partner mo ang gumawa niyan ate, pag yung kinakasama mo ang gumawa niyan, kahit sabihin niya sa'yo wala kayong pinag-uusapang hindi maganda, hindi ka maniniwala ate na walang something doon. It's the same thing ate, I'm trying to tell you. Nung May, di ba? Nung May ka-text ka ng iba. Alam mo kung anong motibo niya, nire-replyan mo. Uy, hindi naman po totally nagsasabi. So pag ikaw ang gumawa ng pakikipag-text, may tama ka, ganon? Now it makes you a better person than your husband? Napagalitan tuloy ako. Di ba? May ka-textmate ka nung May pa. Ano pa man ang pinag-uusapan nyo ate, kung mag-asawa kayo at ginawa niya yan, magagalit ka hindi? Nagagalit po. What would you call him? A cheater? Tama mali? Tama po. Eh ano ka ngayon? Boom, panes. Ay kanina po aso. Ngayon po pusa. Ang daming problema sa gabing to, no? Nag-aaway po yung pusa. May invasion of Mars na yan. Ay, ako. Saan ako lalaki yung number mo? Hindi, bali ko po siya, kasama ko po siya sa work. Bali, kaibigan ko na po siya nun. Hanggang ngayon naman po magkaibigan kami. Nung time na una nagloko yung asawa mo? Po. Wala po. Wala pa akong tinatanong, te. Opo, alam ko na po yung tatanungin niya. Katrabaho mo na yung lalaking yan? Ay, hindi po. Sa Magic Sing po kasi ako nagtatrabaho na. Ay, nadulas na. Wala na. Alam ko na Magic Sing. Wala, marami ng brands yan. Opo, tama. Bali, umakanta din po siya. Okay. Ano mga kinakanta niya, te? Talk to me. Papadyak naman. Basta yun po, din siya. Ate, ganito, walang mali, ate, okay? Walang mali. We all need someone who can tell us, especially you girls, you all need a guy who can tell you you're beautiful and you are needed and somebody wants to hug you, ate, and they know the value of your existence. We all need that, and you need that. If you found, ate,
that attention from this guy, walang mali. Hindi kita kinukutsa dahil sa bagay na I just want you to be honest and straightforward sa kwentuhan natin ngayon. Opo. Don't be idealistic, ate. Opo. Because you are just, diba, parang tayong lahat, tao tayo dito, ate. Opo. Diba? We all have that, what we call human nature, ate. Magkakaibang version pero pare-parehas at some point. Opo. Do you like this guy? No. Kaibigan ko lang po. Okay. Naliligaw siya. Opo. Then why would you reply? Kaibigan ko po. Ginagamit. Kasi ating girls, let's educate ourselves here, ha? Pag ayaw nyo ang lalaki, wag nyong paasahin. Diba kasi aasa yan eh. Kayo mga lalaki, pag naliligaw kami at nag-reply ka, we are going to interpret that for only one interpretation. Gusto mo rin kami. Alam mo naliligaw ako, pero wala ka palang gusto mag-reply ka sa akin? Ganun po ba yun? Ganon, ate, wag ka magtanga-tangan. Baka manalo ka sa contest. Hindi po, I mean, magkaibigan po kami since nung nagtatrabaho po ako sa ano. Pero alam mo naliligaw. Yun ang punto ko dito, ate, ano? Yun ang punto ko dito, ate. You know this guy is flirting with you. Opo. Diba? Kasi hindi basta naliligaw, flirting with you kasi alam niya, nung time na yon, May. Opo. Diba? Na magkasama pa kayo ng asawa mo sa isang Papa, bali, katext ko naman na siya noon kasi magkaibigan kami. Alam mo naliligaw. Pero nung May siya, nung birthday ko, bali, doon siya, nung nag-ano siya sa FB ko. Doon na siya parang nag-ano. When was that? Nung May po. Oh, see? He was flirting with you. Ay, alam mo yan, hindi ka naman siguro manhid, diba? Hindi ka naman siguro nagbumog ng anesthesia araw-araw para maging manhid ka. Well, let's go to the bottom line here, ate. I am with you here. You wanna move on. You wanna start a brand new life, ate. That's what you want. But you're scared of what other people would think and might say to you. Who cares about them? This is your life. Lalo na po sa kuya ko kasi hindi niya po alam yung nangyari sa amin. Kasi plastic kayo eh. Ang alam niya po okay kami. Kaya kasi plastic kayo. You made everybody, ate, believe, ate, na you guys were living a dream life together. That you are a forgiving wife. Di ba? That you were able to forgive yung husband mo na nag-cheat sa'yo. At every time you lock the doors inside the room, you were making love when it's cold. Di ba? Wala nga nagawa ang Christmas sa inyo, ate. September. All the chaos happened last year, September. Tama? That's just few weeks away, ate, from Christmas. Hindi nyo nagawang patawarin ng bawat isa. Did you make love mula no September hanggang umalis siya nitong nakaraang buwan? Hindi. Dumaan ang Pasko, hindi kayo Happy New Year sa bawat isa? Walang ganon, te? Nag-happy, ano po? No, I mean, did you make love on New Year's Eve? No po. See? Where's the compassion? Mga kaibigan, I'm not saying na ito ang sukatan at basihan ng pag-ibig, but it's indicative, mga kaibigan, that at least you still have connection. You are still human beings to each other. But you are no longer like that. Di ba kahit yung magkaaway, di ba yung nalasing, nakalimot, mag-asawa naman, may nangyari. Kayan may nangyari ba? Wala. Where's the connection? It's gone. It's over. It's gone. Nag-reach out talaga siya yung pagminsan. That's the point, ate. That's the point. Ikaw, ever since alam mo na wala na talaga. Tama? Opo. But you made other people believe na meron pa. Stop doing that. Huwag mo nang gawin yan. Kawawa ka lang. You're wasting your time. Your life. Kaya nga po nung September, kinausap ko po siya na magpalipat na lang siya sa ibang ano. See? What time na? What time na raw, te? Ay, maingay dyan. Yung kasama ko po. Ingay niyan, ha? May pag-iwalay ka natin. Yung formal na. Yung opo, bali, uuwi kami ngayon. Yung ano. Anong preparation nyo? Wag na po. Sige na. Wag na po, Papa Jack. Ate, kung Bicol kababayan yan. kaya kita. Wag na po, pero kababayan mo ako. Galing. Di Pangasinan. Anta. Pangasinan ka. Anong bayan ng Pangasinan nang walang A sa sa pangalan? May nahuli mo lang ako, Papa Di kasi lahat ng bayan sa Pangasinan may A sa pangalan. Oo, Dagupan. Lahat, wala. Walang A. Taga doon ka, yun ang binanggit mo Hindi siyempre sa malayo-layo. Inano ko doon sa malayo-layo. Mahirap magsinungaling sa akin.
Dagupan, Kalasyaw, therefore, Tagalawak ka ba? Taga Mangaldan ka ba? Taga Pusurubyo, mga Tarem. Up, Pusurubyo. Hindi Aha, ikaw ay taga? Taga saan? Taga saan po? What is that town after Urdaneta and before Pusurubyo? Binalonan? Okay. Ingat ka pag usap Binalonan. Hindi po kaya ako taga. Ano ba yan? Urbis Tondo. Ay, malayo-layo na po sa amin yun. Okay. San Quintin. Wala po, malayo. Rosales. Santa Barbara. Sikat yun sa amin. Dinadayo. Villasis. Dinadayo po? Villasis. Dinadayo. Alaminos. Hindi. Dinadayo. Ng mga taga dito. Umupo-uwi pa sila doon. Sige, Manawag. Sarap patupat yan sa Manawag, no? Di ko alam. Wow! Sinungaling to. Mahal! Wait lang Nakapunta ka ng Manawag? Okay, nung ex mo, no? Tsura mo. Nagpunta yung no? Bumili sila ng tupig. Alam mo yung tupig? Opo. O naman, kahit po sa Dagupan, meron yun eh. Bakit pa nilalayo mo ko sa Manawag? Saka sa Urdaneta at saka sa Binalonan. Alam mo, may kukwento ko. Yung asawa ko dati, may ex siya nung bata-bata pa siya. Nagpunta sila Manawag, pero alam mo ang pinag-pray niya? Ano po? Sana maging kami. Pero kasama niya yung ex niya. Nay! Ayun po. Makain na naman battery. Hi. Asa siya nakadestino ngayon? Basta po nasa probinsya siya. Nasa probinsya siya ngayon. Dagupan, no? Siguro po. Anong trabaho niya? Si Papa Jack, basta yun po. Security guard? Hindi, Ano? Sa mall. Sa mall. Kung yung mall may SM yan. Siguro po. SM Rosales. Ay, hindi rin. Magic Mall. Hindi ko po alam. CSI, Balingit Mall. Si Papa Jack, marunong kang pangalatok, Papa Jack. Ay, Sirin. Tigara. Tigara, tao, manang tao. Hindi po kami masyadong nagsasalita ng pangalatok. Labir ka labir. Sa kayutan ay. Adam, what is your husband's first name? Because we're going to say goodbye to him tonight. It's just about time for you to let him go para siya rin makapag-umpisa. Alam mo, ate, do this favor para sa kanya. Para siya makapag-umpisa rin. Opo, bali yun naman po na talaga yung gagawin ko. Kaya tumawag ako. After this, you have to do this personally, ate. At least makapagsabi ka na maayos. You have to be friends. You don't have any choice. You guys have kids. You guys have kid. Tama? Opo. Have a kid. Alright. What is his first name? Igo po. Ha? Igo. Iko, parang? Igo. Igo? Opo. Like E-G-O? I-G-O. Igo. Okay. May kurot ba ito sa'yo, ate? Or may kurot ba ito sa puso mo o matagal mo nang inaantay ito? Matagal na po. Now you have the chance. Go ahead. Ego. Ay, naku. Speak louder. I don't want to interrupt you, okay? Hindi ko alam kung paano. Say sorry, thank you, and goodbye. Ay. Bali, hindi ko naman po. Ay, naku, Papa Jack. Say his name. Inigo. Igo. Inigo, di ba? Igo. Sige na nga. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Pero, nagpapasalamat ako para sa binigay mo na
Yung mga happiness na binigay mo sa amin. Tapos yung baby ko, si Kenji. Lakasan mo, te. Kulit mo naman ha. Maraming salamat sa... Si Kenji, biyaya siya sa akin na binigay mo. Yun yung pinagpapasalamat ko. Ay, lakas po! Ay, naku, papadyak naman. Ay, nako ka dyan, ate. Kung nilalakasan mo, hindi kita abalahin. Ay. Siguro hanggang doon na lang. Sana maging magkaibigan tayo. Yun yung gusto ko. Hindi ko ipagdadamot sa'yo si Kenji. Ate! Oo. Pag mo antay abalahin kita ng abalahin, I only want one thing. Speak louder. Ay. Hindi ko ipagdadamot sa'yo si Kenji. Ikaw pa rin yung tatay niya. Papadyak, wala akong masabi sa kanya eh. Say sorry for the times, ate, and for all the things you've done wrong sa kanya. Sorry kung... Papadyak, ba't ako nagsusuri? Because you were never perfect, ate. Because there were times that you were able to hurt the guy nung time na kayo pa. Sinaktan niya kaya ako ng sobra. You think highly of yourself. You are just about to say goodbye sa kanya and you think you were perfect. You were never perfect. You know, ate, di ba, acknowledging na may pagkakamali rin tayo kahit hindi tayo nanloko, it makes us appreciate, ate, yung tao kahit na nagpapaalam tayo. Hello, dial tone? We're gonna get her back, mga kaibigan. Sayang naman yung ano. May nag-text sa kanya kasi sabi nakikinig ako. Ako ang inyong konsyensya. Sabi ni Wilma, Papa Jack, I need your advice but I don't know how. I don't know how to. So, it's a tie. Ay, meron no. Burgos daw si Abigail, wala daw A. Ano ba yan? Ano nga, no? Walang A ang Burgos. O di mali na ako. She's back. Hoy, bakit mo ako binabaan? Papa Jack, dumating yung mama ko. Tapos binabaan mo lang ako? Sorry po. Wow, what an attitude. Sorry po. We are on national radio and you can just do that because, tsura mo. Sorry po. Papa Jack, dito ang mama ko. Papagalitan niya ako. Better. Wag. Ba't di mo sabihin sa kanya? Makikipaghiwalay ka ngayong gabi. Bukas yung uwi namin ng gabi. Good. This is the best time for you to tell your mom. Papa Jack, magagalit ang mama ko. Sorry po Okay. So hindi ka rin pala makikipaghiwalay? Hindi po, pero doon na. Kapag ano ka ha? Anyway, thank you for calling the show. Thank you. Wala na po siya. He's gone. At least nababaan ko rin siya. Ay, tatay! She's gone na. Tsura niyan. Wala na. Magagalit daw yung nanay kasi niya. Sabihin, anak, bakit di ka pa nagsara? Lalambot yung mga pandang ano yung mga lumalambot na pa, no? Mga chichacorn. Hay, nako. Orbis Tondo, wala daw A. Ano ba yan? Ang dami kong mali. O nga, no, Orbis Tondo, walang A. Ako na yung tanga, sorry. Ay, okay. Kaya pala wala. Because Pangasinan 2 pala yun. Di ba? Pangasinan 1. Because
Ganun pa rin ba? Pangasinan is actually divided into two. Pangasinan 1 and Pangasinan 2. Ano ba ako doon? Kadahilan lang ako. Sige na, mali na ako. Okay, fine. Masaya na kayo, ha? Hello po sa mga bisita ko, nakiki-aircon po dito. Alam niyo ba, yung bisita ko mga kaibigan, kasi siksikan po dito, na ihina, hindi siya makatayo. Kasi makukuha yung upuan niya. Diba? Di ba rin magkayuti ay ako basta hindi makuha itong upuan. Don't throw it all away, I love, don't throw it all away, I love. Alin, makikipag-iwalay na siya. Diba? Hello to Mami Normie, Tita Marie, and happy birthday, Shana. Hello, Jack, or Jake pala ito, sorry. Ano din? Papi Simo. Pangit ang sulat. Ang baboy na sulat. Hi to Mrs. Josefina and Mr. Danilo Santos sa lahat po ng BS Psychology. Now, Lady of Fatima University, 318-4 and 318-3. Maligayang pakikinig po, tsura nyo lahat dyan. Manahin kong mga nauna. Papa Jack, pabati yung mga grupo ko sa feasibility study na sina RC Reyes, Romar, Zelda, L'Oreal, Balagat, Katerina, Jean, Ramila, and Raymond Weil or Will ba ito? Ano ba? Paano ba sa W-E-I-L? Raymond Weil? Hindi yan Weil, yan ay Will. Ha? Nag-iimbento kayo ng basa. Agustino. Raymond Weil Agustino. Napaka-komplikado naman ang pangalan mo, iho. Hindi pala komplikado. Tanga lang ako magbasa. At least alam niyo na yung totoo. Nabati din. Mga members ng Neon Boys na sina Jeff, Kulindon at the Grandel Karurukan. Napaka-Pinoy na apelido, Karurukan. Karurukan ng tagumpay. Happy 7th birthday, Sofia Abaracoso. Ayan. Abarcoso. Hello to Solidor family, Makalindal family, Batian Sila family at Pineda family. Maligayang pakikinig po. Salamat sa pagtutok, pag-antabay, pakikisalamuha mga itsura nyo. Please greet hi Tin Benedicto, happy birthday. Uy talaga, happy birthday po. We'll just come back for the tickets. Ha? Anong come back for the tickets ka dyan? Walang ticket. Meron ticket ng bus. Brad Bullet Digital Photo Services, Rodriguez Rizal, hello po. Pabati po sa salamat po sa boss namin Ate Tin and Kuya Chris Compas sa pag-treat mo sa amin sa Star City. Maraming salamat po. And saying hi to Carlo Laxina, Karen Maclear, Fred Andes. Hello po. Yun lang. Papa Jack, taga San Quintin kami. O talaga. Sabi ni rin, kababayan, nagpintas ka. Ako, nagpintas? Kababayan, nagpintas ay maganda. Paano ako naging maganda? Pabati po, nakaantabi ako sa bahay. Hello bahay. Tsura mo. Si Howard Kalimag. From Hong Kong sa Cape Girls, Angie, Jen, Eka, Helen, Crisel, Richelle, and Maricel, Inday, Nancy from Libay. Hello po. I-block mo yan. Binlock mo na. Yung caller. Sabihin ko, block you! Yun lang. Hoy sa mga sa mga pupunta po ng sementeryo, di ba? Yung mga mabiyahe po ng malayuan, probinsya, ganyan. Pag, di ba tayo, meron tayong mga pamahiin, nagmiminsaya tayo sa mga, mga mahal natin sa buhay na mayapa. Kasi piyesta ng batay. Pakisabi na lang po sa kanila, ha? Happy piyesta po. Pakisabi. Bumati kayo sa mga namayapa ninyo, sabihin nyo, happy piyesta. Napasabi ni Papa Jack. Nag-iba na ang panahon ngayon, mga kaibigan. I'd like to think that we celebrate the lives ng mga namayapa more than iyakan. Pabati po ako, Pogi. Pag may mga ganyan, binabati ko kagad. Yung binobola ako. Excited na ako umuwi. Hope to see you soon, Pogi. Talaga? And Chico Chubby, binasa ko lang, ha.
Kaya bintang niyang nanira naman ako. Si Romney Convento ng Philadelphia ay nakasubaybay sa Pennsylvania. Hello po. Happy listening. Si Sir Mitoy nakasubaybay. Pauwi kami ng Kalasyaw. Uy talaga, ingat-ingat po sa pag-uwi. Nanay Merly or Melly ba ito? Casey, Kring, Mama Jack na Love Merly. Melly and Merly. Hello po, ingat Sir Mitoy sa pakikinig. Pabati din po kami. Ayan, taga Zamorians, Mike, Lydia, Kuya Al, Pete, Komang at kay Doming Bon Bon Voyage. Kala ko pangalan si Bon. Pasama na din sila Age, Brian, God, Candy, JM, Rory, hirap pa sa Rory, JV, more power, sabi ni Papa Mike. Ay, Papas, kamusta? Maligayang pakikinig po. Byron and Met Cabal, nakasubaybay. Tarlac Friends, hello po sa inyo. Gusto ko tuloy ng chicha corn, sabi ni Miss Jackie. Sabi dito, please greet, di ba? Our children who's listening right now. Princess Queenie, Jaira Howard, Joe Ward, at Nini, sabi dito, will drop by soon. Howard and Jody Meneses, maligayang pakikinig po of PLDT and Metro Bank. Yun lang, wala na. Hi. Yun lang. Ano nang gagawin ko ngayon? Mag-play ng kanta. I don't exactly know what song to play. Makapag-invite muna mga kaibigan. Sa mga maglalaba, I'm sure mga kaibigan, marami sa atin ang nakaschedule pumunta ng sementeryo, pero may mga nanay na nakaschedule na magpalit ng kortina at maglaba. Mga gano'n na mga nanay, no? Maglalaba pa kayo, madaming darating na piyesta ng patay, dapat ang gamitin nyo ay, alam nyo na, Pride Barretta with Stay Away Formula. At Pride with Fabric Shield. Andog sa atin ng ACS. Pride Barretta with Stay Away Formula, mga kaibigan. Ayaw nyo kasi maniwala nga. Naniwala na pala kayo. Diba? Maputi ang labada at ang bango-bango pa. Pride Barretta with Stay Away Formula, mga kaibigan. Handog sa atin ng ACS, mga kaibigan, ha? Maligayang pakikinig po sa mga misis na pag nagpalit ng kobre kama, ng takip ng tropilo, ngayon darating na undas, ang gagamitin ay Pride Barretta. Hay nako. Sa mga mga kaibigan, ha, sa mga mag-happy-happy kasi magkikita ang buong kamag-anakan, magtatagay-tagay, tandaan nyo, ha, dapat ganado sa buhay. Handog ng Ginebra San Miguel. Ang galing ko sa Megwe, lately lang ito. Hindi naman lagi ito. Lately lang. Ginebra San Miguel. Ganado sa buhay. Namiss ko tuloy umuwi sa amin kapag piyesta ng patay. Namiss ko. Kainis. Kasi di ba dati pag umuwi ako sa amin na pag piyesta ng patay, nung wala pang mga pamilya, mga pinsan ko, ala kaming ibang gagawin pag tongkits maghapon. Di ba kasi hindi ako nagsusugal, mga kaibigan, ha? Pag magpipinsan, kung sino man nanalo, maglilibre lang din naman. Para kaming tanga. Hindi lang nag-ambag-ambag at nagluto na kagad. Skantsawan lang, gano'n. Aba nagkukwentuhan. Hello sa mga pinsan ko. Yun lang. Walang kanta. Ang magandang kanta. Alam ko na. Magmalungkutan tayo. Paglisan. Tapos paalam. Ding-dong abansado. Marano. Tapos mag-play tayo ng surpresa. Pinaikot-ikot na ng nakikinig yung singer. Gusto ko to, no? Balang araw maaabot din kita. Taas kasi. Pwede nang babaan eh. Bad trip. Ay, Sir Mitoy. Nakasubaybay pala siya. Joke lang po. Ingat sa pagdadrive, sir.
Ano pwede idugtong dyan? Pinaikot-ikot, dinurog-durog. Ang maganda dyan ay wala akong makita. Alam ko na. Sabihin mo na. Gusto ko yan. Sabihin. Spelling yung sabihin. Yan, hanap ko na. Mahuli na lang yung pinaikot-ikot. Tapos, hawak kamay. Oh. Hawak kamay. Di kita iiwan. Okay na. Mga kaibigan, time check. We've got 20 more before 1 o'clock. Good morning. Friday, 31st of October 2014. Mga kaibigan, sa mga nakaantabay sa atin, wherever you are, hi to all of you guys. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat, mga kaibigan. Call my numbers 832-6171, 1-800-10-105-683. At, okay na. Pag-listen muna tayo. Color thread. Malungkot po ito. Huwag niyo piliting umiyak kung wala kang love life. Ay, isali ka na naman, ha? Kaw. Pag Pinoy, no? Wala naman love life. Nakakarelate ako. Sure yun. Wala naman jowa. Nakakarelate daw.